Ilang bahay po sa Dagupan ang nalubog sa baha dahil sa high tide at ulan. May live report si Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Peha. Ivan, bagamat panakanakang pagulan pa rin ang nararanasan natin dito sa lungsod ng Dagupan, may mga ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha. Dahil dito, problema pa rin ng mga residente ang kawalan ng malinis na tubig inumin. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang lugar sa lungsod ng Dagupan dahil sa epekto ng pag-ulan at high tide. Kaugnay nito, problema ngayon ng ilang mga residente ang pagkukuhanan ng malinis na tubig inumin. Lubog din kasi sa baha ang kanilang mga deep well. Puti naman po siya. Minsan may buhangin nakikita namin po. Ang City Health Office nagsimula ng mamahagi ng hypochlorite at jerrycan sa mga residenteng apektado. Posible raw kasing makakuha ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng diarrhea at iba pang waterborne diseases. Of course, pag may flooding na nangyari, is yun nga, yung mga potability ng tubig na drinking water, no? Ang diarrhea among children 5 years and below, ang mga 60 to 70% nun, ang common cause is viral, no? Patuloy naman ang kanilang isinasagawang monitoring sa water refilling station upang masigurong ligtas inumin ang mga ibinibenta nilang tubig. Samantala, sa kabila ng nararanasang pagbaha sa syudad, wala pa namang naitatalang biktima ng sakit ng leptospirosis. What we're looking at, of course, is hindi yung cumulative, no? Yung may clustering ba? Ibig ko sabihin, nangyayari lang ba yung 50 cases sa isang barangay? Ivan, sa pinakahuling impormasyon na ating nakuha, tatagal ang high tide hanggang ngayong araw. Pero patuloy din ang isinasagawang monitoring ng City Health Office para ma-monitor ang iba't ibang uri ng sakit na maaaring makuha ng mga residente na lubog sa tubig baha. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Peha Lagaw ng GMA Dagupan.